Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan. Nabay tayo ilang araw mga kabayan, walang upload. 5 araw yata mga kabayan. Tayo'y tinamaan ng sakit. Ay, kamusta kayo mga kabayan? Tayo ay medyo nakaka-recover na. At napakarami mga kabayan dito sa 5 araw na to ay napakarami ng mga naganap diyan sa ating bansa. Lalong-lalo na rin si Bungit na nagpunta dyan sa Amerika para magsumbong mga kabayan diyan kay Trump. Kaso talagang lintik mga kabayan. Nakakahiya ang ginawa niya doon. Ngunguto-nguto parang bata mga kabayan na hindi napagbigyan ng candy. Isipin ninyo mga kabayan nagpunta yun doon para makipag-dialogo kay Trump at nang sa ganun mabawasan ng malaki-laki yung 20% tax na yon na ipapataw ng Amerika pero 1% mga kabayan. Isipin ninyo yung mga produkto natin pagka sila wala tayo, zero tax mga kabayan. Pangalawa, libre ang pagtitira ng mga sundalo diyan sa ating Pilipinas. Diyan sa bansa natin, yung EDCA na yan, libre mga kabayan ng mga Amerikano. Kawawang Pilipinas talaga mga kabayan. Isipin mo yan, ginawa na yan ni Bungit, lalo tayong bumaba ang tingin. Lalong bumaba ang tingin sa atin ng mga puti. Dahil sa ginawa niyang tarabahong iyan mga kabayan. At pangalawa, aring impeachment, napakatunog ng impeachment ngayon mga kabayan. Napakarami ng mga nagbigay ng komento patungkol diyan, lalo na si Bam Aquino at saka si Soto. Abay gusto mga kabayan ni Bam Aquino na matuloy ang impeachment trial sa ating Vice Presidente na kahit na Supreme Court ay meron ng resulta na sinasabing mayroong paglabag sa 1-year rule bar. Yung pag ginawa na yan ng mga prosecutor na yan ng Crocs mga kabayan. Isipin ninyo gusto pang ituloy nito mga to na which is meron ng paglabag. Meron nang mali diyan sa ginawa na yan ng Congress na pagsasampa ng impeachment sa ating Vice Presidente. Tapos gusto pa nilang ituloy, mali na nga mga kabayan. Sabi ng Supreme Court at may desisyon ng nilabas ang Supreme Court. Hindi pa rin to mga to makinig mga kabayan, lalong-lalo na si Bam Aquino. At pangalawa mga kabayan, si Senator Marcoleta merong sinabi patungkol diyan sa impeachment na yan, sa desisyon ng Supreme Court. At yan yung ating pag-uusapan mga kabayan, bibigyan ng reaksyon. Namiss ko magbigay ng reaksyon mga kabayan, abay 5 araw tayong pahinga anyway mga kabayan, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat sa inyo sa inyong pag-suporta dito sa ating channel. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at nang sa ganun pare-pares tayo maging updated sa mga video yung inilalabas ko mga kabayan. Pakinggan natin na rin, sinasabi na rin ng balita na si Bam ay gustong ituloy ang impeachment. Wala naman si Senador Bam Aquino iginiit na dapat na ipagpatuloy pa rin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya Robert. Tony, matibay ang paninindigan ni Senator Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial bilang co-equal branch. Malinaw niya ang mandato ng konstitusyon at kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na irespeto ang proseso ng impeachment. Nananawagan naman si Aquino sa mga kapwa senador na agad magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwala ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Samantala, sabi naman ni Senador Amy Marcos, dapat galangin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Panawagan niya sa mga kapwa senador, magtrabaho na at huwag mamulitika. Sinabi naman ni Senador Vicente Soto III bilang miyembro. Alam niyo itong panawagan na to ni Bam Aquino na kailangan ituloy mga kabayan yung impeachment trial na yan. Sa inilabas mga kabayan na Supreme Court, abay pwede mga kabayan na ma-cite in contempt yung mga yan kung hindi nila pakinggan ang desisyon ng Supreme Court mga kabayan. Pag itinuloy nila yung impeachment complaint na yan at i-trial nila mga kabayan dyan sa impeachment court, abay, pwede sila siguro mga kabayan na ma-cite in contempt. At sinabi na nga mga kabayan na may paglabag, itutuloy nyo pa. Ito si Bam Aquino mga kabayan, hindi rin nakikinig sa Supreme Court. Kaya tayo mga kabayan, masama ang pakiramdam tayo nakikinig mga kabayan sa balita. At narinig natin mga kabayan na basa natin yung resulta ng impeachment na yan na inilabas ng Supreme Court na may paglabag ang ginawa ng Congress. Dapat makinig kayo na sa ganun mga kabayan, hindi na ganito pang issue, may decision na nga ang Supreme Court, gusto pa rin itong mga itong ituloy. Katitigas ng ulo nitong mga tao mga kabayan, dapat dito talaga may masampulan. Ito si Bam Aquino, kapapasok-pasok lang na at kababalik-balik lang na maging senador ulit. Abay, nag-iingay diyan mga kabayan. At isa pa to si Soto, tuloy natin mga kabayan. Ng impeachment court, mas gusto niyang marinig ang reaksyon ng Kamara. May nakausap na niya siya na legal luminary at sinabi na po pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Korte Suprema at pag-aaralan niya ang advice na ito. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, posible na tuloy pa rin ang proseso ng impeachment case. Ang Senate Impeachment Court kasi anya bilang sui generis ay unique.
So, Tony, ang sinasabi ni Senator Joel Villanueva dito po pwede na sa kanilang sesyon ay may magmosyon na senador at i-reconvene ang Senate Impeachment Court at doon naman ay pagbobotohan kapag nag-reconvene kung ikilalanin ang sinasabi o ang utos ng Korte Suprema o mananaig ang boto ng mga senador na nagsasabing hindi. Ang tanging may kapangyarihan lamang na magdesisyon pagdating sa mga impeachment cases ay ang Senado. So natin niya malalaman. Dapat kasi mga kabayan, hindi na ituloy yan. Dapat siguro di ba't nag-convene mga kabayan na ring Senate, no? Dapat sa susunod na session nila mga kabayan, pag desisyon na nila na i-terminate na yung impeachment na yan kasi nga may mali mga kabayan itong pagpapail na to, no? Sabi ng Supreme Court mga kabayan, hindi natin gawang kwento yan at yan kahapon pa na ilabas mga kabayan. Ngayon lang tayo nagbigay ng reaksyon. Kung tutuusin mga kabayan, yung sinasabi na ituloy, no, yung trial na yan, ay dapat hindi na mangyari. Kasi nga, mayroon ng mali doon sa simula pa lamang mga kabayan. Ay di pag itinuloy nyo yan, di lalo ng mali mga kabayan. Kumbaga, sinundan nyo yung simulang mali, kaya yung magiging kasunod niyan ay mali pa rin na magiging desisyon. Kaya tama yon mga kabayan na i-stop na yung impeachment na yan. At yan yung ating pakikinggan kay Senator Marcoleta kung ano ba na dapat mangyari mga kabayan. No, ito, pakinggan natin. Oh. Bagyo, pero kahit na bagyo yan, napursin na natin yan. Bagay, kung sila yung Kumbaga, masukin natin, Sen. Nakita na natin, sabi natin, ayan, pumasok na sa area of Philippine, ano yan? Area of responsibility sa PAR. Responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Okay. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Jensen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa lang. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, So, ibig sabihin, mga kabayan, yung pala naging desisyon na yan ng Supreme Court, ni isa, mga kabayan, walang tutol, no? Or walang pumabor man lang dyan sa sinasabi nilang walang paglabag, mga kabayan, yung ginawa ng mga crook dyan sa Congress. Diba? Ay, kung ganyan mga kabayan, sa dami ng mga nandun, no, sa Supreme Court, na mga abogado, at walang tutol, zero, mga kabayan, at sangayon sila na talagang mayroong paglabag, ay wala talagang kalaban-laban mga kabayan at meaning to say talagang kayo ay may ginawang kabulastugan diyan sa Congress para lang maipasa yung yung impeachment na yan. At pangalawa mga kabayan, nakita na rin natin yan noon, no? At matagal ko na sinasabi sa inyo sa mga videos natin na may problema talaga mga kabayan. Kasi unang-una, yung 1-year-old bar na yan, no, na tinatawag, mga kabayan, ay talagang nangyari, no? Doon pa lang sa unang 3 impeachment. Isipin ninyo, mga kabayan, may 3 silang ipinasa at hindi nila, mga kabayan, na ibinigay kay Romualdez nang sa ganun ay ma-approve o mapasa. Ibig sabihin, mga kabayan, doon sa 3 impeachment na nauna na yon, kumbaga na-entertain nila yon mga kabayan. Kaya siguro ganyan ang naging resulta ng Supreme Court at nakita nila na mayroong paglabag kasi nga na-dismiss mga kabayan yung unang 3 na impeachment. So doon pa lang mga kabayan, talagang pumasok yung 3, no? Kaya yan ang naging desisyon ng Supreme Court. Nilabag nila, ang in-entertain nila mga kabayan yung pang-apat. Kaya ito si Bam mga kabayan, no? Naturingang nandiyan senador, hindi niya naintindihan yung resulta ng ginawa ng Supreme Court. Ipipilit pa niya yung gusto niya na dapat ituloy. Isa pa rin to si Soto mga kabayan. Gustong bumida, no? Gustong bumida mga kabayan diyan sa impeachment court, no? O diyan sa impeachment ng ating Vice Presidente, mga kabayan. Gustong magpasikat kasi may mga Gen Z, no? Siguro na nakikita to na supporters niya na dapat ituloy at ma-impeach ang Vice Presidente. Kaya ganon mga kabayan. Sus Maria Josep. ang magbibigay sa iyo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh.
isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Aha. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipagtupad Eh, pala yan. ang liwanag naman Opo, kasi kagaya oo. ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo, opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay, okay, oh. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Oho. Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Kaya gusto ko kasi tikit mata yung kakainin eh. Hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung Kaya nga mga kabayan, nitong mga nakaraan na reaksyon natin, nasabi ko na na totoo yung sinasabi ni Toby Chanco mga kabayan na talagang yung impeachment na yan dapat hindi mga kabayan yan itutuloy. Ang problema kasi ipinilit na isulong nitong mga tulunggis na to mga kabayan. Kaya yan ngayon, nagkaroon ng issue. Pati Supreme Court, mga kabayan, na damay. Ito kaya, mga kabayan, Yan kaya nga, sa ombudsman, Ano kaya ang mangyayari, mga kabayan, dyan sa pag-iimbestiga ng ombudsman, laban diyan sa ating vice presidente, na isinumite ni Chua, Na, nako, mga kabayan, dami ding allegation ngayon dyan sa kanya na parang sinasabi yata, mga kabayan, corrupt na official daw. Dahil nagpatayo ng barangay, mga kabayan, sa gilid ng iskinita. Sos Mariosep, mga kabayan, napakatindi ng mga nangyari nito mga nakarang araw, Tayo ay nakikinig habang tayo nakahiga, mga kabayan, at masama ang pakiramdam, pero talagang grabe, Napakarami nang nangyari. But anyway, mga kabayan, hanggang dito muna ang ating video, Tayo talagang makatiyan lalamunan. At hanggang dito na muna, mga kabayan. See you sa susunod na video. At hayaan ninyo, mga kabayan, haba-habaan natin sa susunod. At ingat kayo palagi, See you sa susunod na video, mga kabayan. Panoorin nyo na lang itong buong live na to ng Net25 at marami tayong naririnig dito, mga kabayan, kay Senator Marcoleta na magandang mga paliwanag patungkol diyan sa desisyon na yan ng Supreme Court. At alam naman natin, mga kabayan, na isa to si Senator Marcoleta sa kumbaga nakakita sa mga nangyari diyan sa pagpapasa na yan ng impeachment at sa ginawa ng mga magagaling nating congressman diyan sa Congress. Ano kaya ang mangyayari kay Tambaloslos, mga kabayan? Dapat yan ang ma-impeach na, Dapat yan ang mapalitan diyan at nasa ganun kumbaga tumino-tino yung mga nandiyang mga congressman. Sos Mariosep. See you sa susunod na video, mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios, mga kabayan.